Bumibili ka ng gamot basta merong reseta ng doktor, sasagutin siya ng government. Hi guys! So naglalakad ako ngayon dito and papunta ako sa GP or sa doktor. Magre-request ako ng gamot kasi yung iniinom ko ubos na. Sabi niya kapag naubusan na daw ako, magsabi lang ako and pumunta ako sa kanya. So ayan, request tayo ng gamot ngayon. And so dito pala yung clinic ko, Island Health, and nandyan yung doktor ko. So tara, pasok na tayo sa loob. So ayun guys, tapos na and binigyan na ako ng doktor ko ng prescription. Tapos dadalhin ko naman ito ngayon sa butika or sa pharmacy. Alam nyo guys, dito sa Guernsey, yung mga doktor na yon, hindi siya covered ng state or kailangan mo magbayad. Tapos yung bayad sa kanila, depende. Parang yung sa akin yata, ang charges parang nasa 70 pounds or equivalent more than parang 5,000 to 6,000 pesos per visit yun ha. Buti na lang meron akong insurance and super halaga talaga dito na meron kang insurance para if in case need mong magpakita or pumunta sa doktor, merong magko-cover, di ba? So, importante po na meron tayong health insurance. Tapos, ito namang gamot, subsidized siya ng government dito. So, yung presyo nitong gamot na babayaran ko, hindi lahat. Parang nasa 400 pesos lang yung babayaran ko. And the rest, yung excess, state na or yung government na yung magbabayad. O, di ba bongga? Explain ko sa inyo ng mas maayos later. So, ito na yung pharmacy. Ibibigay ko lang to, tapos sila na yung bahalang mag-process dito. Ayan. Bigay na natin. So ayan guys, nabigay ko na sa kanila and sabi bumalik daw ako after mga 30 minutes. Ipaprocess lang daw nila yung mga gamot. So ayan, lakad muna tayo dito. So ito guys, after an hour, nakuha na natin yung gamot natin and uwi na ako. So tara. Hi guys, so nakabalik na ako dito sa bahay at ito na yung binili kong gamot. Share ko lang sa inyo yung sinasabi ko kanina na subsidize siya ng government dito. Kapag bumibili ka ng gamot, basta merong reseta ng doktor, sasagutin siya ng government. Pero hindi lahat, magbabayad ka pa rin. Ang sa akin, binayaran ko ay 5.4 pounds or equivalent niya 400 pesos sa isang gamot na good for 1 month na. So, ibig kong sabihin, halimbawa meron kang blood pressure, nagme-maintenance ka sa dugo mo, yung babayaran mong gamot good for 1 month, kung halimbawa ang ginagastos mo doon is 2,000 per month, yung babayaran mo lang dito sa Guernsey ay 400 pesos. Yung excess nun, si government na yung magbabayad. Tapos, hindi mo na kailangan mag-fill up ng kung ano-anong form. Ibibigay mo lang yung prescription sa butika, tapos sila na yung bahala. Kaya kanina, umabot ng 1 hour bago ko nakuha yung gamot ko kasi pinrases pa nila yon. So, wala ka nang kailangang gawing form or kung ano-ano pang pila or anong dapat gawin. Dito, sila na yung bahala. O, di ba ang bongga? Yung pag-subsidize ng government sa mga gamot, hindi lahat. Basta prescribe lang siya ng doktor, yun lang yung kino-cover nila. Pero kapag over-the-counter, kung magbibili ka ng parang, halimbawa, paracetamol, ganyan, hindi yung kasama. So, over-the-counter siya, so kailangan mong bayaran yon. Ayun, gusto ko lang siyang i-share kasi meron akong napanood na parang may binalita dyan sa Pilipinas na parang may driver na nagsanla siya ng lisensya niya sa isang butika para lang pahiramin siya o pautangin siya ng gamot para sa kanyang misis. 'Di ba nakakalungkot na kailangan mo pang magmakaawa para lang makabili ka ng gamot? Ayun guys, ang wish ko lang sana yung mga gamot at saka yung pagpapakonsult sa doktor ay maging affordable dyan sa Pilipinas and sana mag-improve yung healthcare system dyan, di ba? Ayun, tapos share ko lang yung binigay sa aking gamot nung doktor, good for 4 months na siya para hindi na ako pabalik-balik kasi nga, yung pag-consult naman dito sa doktor, hindi siya covered ng state, lalo na sa GP. Kaya buti na lang meron akong insurance, kaya mahalaga na meron dapat insurance. Lalong-lalo na health insurance. Ayun. And, ayun, gusto ko lang siyang i-share sa inyo. And salamat po sa pagsama sa akin. Ngayon, bye-bye!